Binibiro ko nga yung mga mayayaman kong kaibigan, yung mga malalaking taipan. Sabi ko, naiingit ako sa inyo dahil kahit napakalaki ng korporasyon ninyo, nahawak ninyo, pagka inutos ng CEO, ng boss, tapos na. Apo. Pagka ako nag-utos, marami pa akong kukumbinsi. Sabi, dito sa gobyerno, pagka meron ka naisip na bagong initiative, bagong idea, siyempre ilalapit mo dun sa rank and file, di ba? Apo. Para ito, implementin nyo ito. Naku, ang sagot na laging bumabalik. Ay sir, hindi pwede yan. Baka makuha kami. Baka... Yung mga mayaman, pay your taxes. I will be announcing formally, because I would like to have the list completed. Lahat kayong mga milyonary mayaman dito sa Pilipinas, pay your taxes or I'll invite you for questioning. Ganun na ang gusto ninyo. That's the way that you understand it. Payaman kayo ng payaman, milyonary. Do I collect the right taxes? You're cheating government. You're destroying the Filipino people. It won't happen during my watch. Una nga rito ay nang binantaan ni Pangulong Duterte ang business tycoon at may-ari ng Mighty Corporation na si Alexander Wong Choo King dahil sa bigo itong magbayad ng tamang buwis sa gobyerno. Sa katunayan, umabot sa 3 kasong tax evasion ang isinampa ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa Department of Justice laban sa Tobacco Company noong unang bahagi ng 2017 dahil na rin sa paggamit ng peking tax stamps at sa lumalaking utang na buwis sa pamahalaan. Tinatayang nasa 37.88 billion pesos ang utang sa buwis ng Mighty Corporation. Tinawag 30 billion taxes. So, kung ako'y Pangulo, di na ako singlon. Ngayon ako nagkatunga. Kay si Tatay Digong man, wala eh. Bayad ka talaga. Hindi kasi yan madala ng... Hindi mo yan ma-influensyahan yan. Tapat sa trabaho yan. Tawag ito ng Pangulo na isang economic sabotage dahil sa bilyong-bilyong pisong buwis na sanay na sa kaban ng bayan. Sa kalaunan, dahil na rin sa political will ng Pangulo, nagbayad ang Tobacco Company sa pamahalaan ng 30 bilyong piso bilang tax settlement at dagdag na 10 bilyong pisong buwis at penalty. Ayon sa Pangulo, may tuturing niya itong pinakamalaking tax settlement sa buong kasaysayan ng Pilipinas. This will be the biggest tax settlement on record. It will produce a windfall for government which is significant since we have to face the unexpected costs of rebuilding Marawi and Ormoc. Ayon sa